Malapit sa Tianshu Technology Research Institute, may natukoy kaming mga drone. Ang Sentinel Anti-Drone System ay nabigong depensahan ng lugar. Ulat mula sa Starshield Information Security Center, maraming drone ang nagnanakaw ng impormasyon. Ang Sentinel Drone Decoy System ay nabigong linlangin sila. May natukoy na drone sa direksyong Timog Silangan. Ang target ay ang Xuanjia Materials Laboratory. Bigo ring makuha ng mga panghuling net. Daan-daang drone ang sabay-sabay na kumilos. Lahat ay nakatutok sa mga kumpidensyal na pasilidad. Buisit. Kapag ang mga mahahalagang datos na ito ay nakalabas, siguradong magdudulot ito sa pananaliksik ng ating bansa ng malaking pinsala. Bakit ang lokasyon ng pilot ay hindi pa rin mahanap hanggang ngayon? Base sa mga katangian ng signal at sa mga tinitingnan nilang target, ito ay mukhang sinasadyang kilos ng mga espiya mula sa labas ng Wind Whisper. Tama po, at ang paraan ng pagkuha nila ng impormasyon gamit ang drone ay napaka-profesional. Kailangan nito ng mga eksperto na may malalim na kaalaman sa pandaigdigang teknolohiya upang makagawa ng partikular na solusyon para pasukin ang system natin. Mukhang ang teknolohiya lang ng Shenzhou Mingda ang makakalaban dito. Kontakin agad sila at utusan silang magpadala ng kanilang pinakamahusay na eksperto. Captain Jiang, tungkol sa mga detalye ng kaso, halos alam ko na ang lahat. Ang lahat ng nandito ay ipaubaya nyo na po ng kampante sa amin. Sige po. Makinig, lumabas agad kayo ngayon. I-set up ang 3-dimensional drone detection. Capture array. Opo. Paganahin ang Haidong King Anti-Drone Multidimensional Defense System. Sige po. Naintindihan. Aktibo na ang Haidong Qing. Tumutok sa pangunahing bahagi sa loob ng 3 kilometro. Nga pala, ayusin ang gain control. Posibleng ang signal ng mga drone na iyon ay binago ng husto. Naintindihan po. Engineer Chen, may nasagap na signal ng drone na ilipat na ito sa analysis system. Pero magulo ang signal. Tila may sadyang gumulo rito. Tingnan niyo po. Ito ang datos mula sa Spectrum Analyzer. Ipaghambing ang drone flight control signal at ang datos mula sa malapit na base station, pati na ang listahan ng model ng ating database. Bilisan. Dali. Opo. Ito ay hindi maaari ito. Ang Bionic Drive System ng HAKI Type Flapping Wing Drone. Ang pananaliksik nito ay nasa teorya pa lang at nasa loob pa lang ng laboratorio sa buong mundo. Bakit ito hayagang lumitaw sa aktwal na himpapawid? Nung ginagawa pa ang Haidong Qing, palihim na ginamit ang drone na ito para sa target testing. Yung mga kasama lang sa pagbuo ng Haidong Qing ang nakakaalam sa kahinaan ng detection sa mga flapping wing drone. Siya kaya ito? Ang tagal na nating hindi nagkita, Chenchi. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Engineer Chen, sinusubukan na naming tukuyin ang lokasyon kung saan nagmumula ang video signal. Hindi importante kung sino ako. Tingnan mong mabuti, hindi ba ang babaeng nasa larawan ay kamukha ng asawa mong si Lin Xiaoxia? Huwag kang managinip. Ang video na iyan ay halatang peke. Walang maniniwala sa iyo. Tama ka. Peke nga ang video na ito. Pero sa tingin mo ba, may mag-aalala pa tungkol doon? Chenchi, i-shutdown mo agad ang Haidong Qing at itigil ang paghahanap sa amin. Kung hindi, pagbabayarin kita sa ginagawa mo. Engineer Chen, maaari po bang umalis muna po? Kayo sandali? Wag na. Bilang isang anti-intelligence engineer, hindi ko pwedeng pabayaan na lang na kumalat ang mga lihim ng bansa. Nagitiwala ako kay Xiao Xia. Nasusuportahan niya rin ako. Chenchi, pagsisihan mo ito. Ang pagsusuri ng video at ang flight control signal ng drone ay nakumpirma na nasa loob ng distrito ng Chengxi Abandoned Chemical Plant ang target. Dali, magpadala agad ng assault team, sugurin ang lugar ng planta. Sige. Captain Zhang, may masamang nangyari. Ang asawa ni Engineer Chen na si Lin Xiaoxia
ay gawa ng masamang balita at ngayon ay wala na siya. Ano? Umalis ka sa daan. Ang asawa ko. Pamilya ng biktima, sandali lang. Xiao Xia. Xiao Xia. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Chen Chi. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo ay tama. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Hinding-hindi. Hindi ko kailanman tinalikuran ng ating pamilya. Alam ko. Alam ko. Xiao Xia, kumapit ka. Pakiusap, lumaban ka. Ambulansya. Ambulansya. Tumawag kayo ng ambulansya. Xiao Xia. Xiao Xia. Xiao Xia. Engineer Chen, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Pumasok ka at magparehistro ka. Hindi. Tungkol sa tao na nagpahamak kay Xiao Xia 2 taon na ang nakakalipas, may mga clue na tayo. Sa loob ng Fengyu, tanging ang taong ito lang, ang may tato sa pulso, na gumamit ng espesyal na tinta na kapag tinamaan ng ultraviolet rays ay nagbabago ang kulay mula sa matingkad na asul patungong mapusyaw na berde. Captain Zhang, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga bagay na iyan. Isa na lang akong tagabantay ng pinto ngayon. Ikaw, Matagal na akong pagod sa mga gulo at away. Bumalik ka na. Salamat na lang. Salamat na lang sa iyo. Pumasok na kayo. Pumasok na kayo at magparehistro. Bakit ba napakataas ng tingin niya sa sarili niya? Hindi ba ito si Chen Chi? Nabalitaan ko na 2 taon na ang nakakalipas, nakakuha siya ng parangal para sa kaligtasan. Bakit ganito na ang kinahinatnan niya? Siya nga si Chen Chi. Nabalitaan ko na mula nang mawala ang asawa niya, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Sayang talaga siya. Nabalitaan ko rin na ang taong nagpahamak sa asawa niya ay tumakas na papunta sa ibang bansa. Napakasakit ng nangyari sa kanya. Ano ang pinagsasabi niyo? Papasok ba kayo? Kung hindi, lumabas na lang kayo. Ano ba ang ginagawa niyo? Paumanhin po, kayo po ba si Shenju Mingda, ang senior engineer na si Chen Chi? Iwanan niyo sa mesa ang food delivery. Sa gilid na pinto naman dumaan ang mga may courier. Magparehistro kayo sa office. Kayong mga hindi naman empleyado dito, huwag na kayong gumala dito. Bata, alam mo ba kung sino ito? Ang aming si President Gu ay ang chairman ng Qiangxing Technology Group. Ikaw? Engineer Chen, ang anak kong babae na si Gu Jiangshue ay kasalukuyang nag-aaral ng isang biological gene technology. Kapag nagtagumpay ang teknolohiyang ito, magiging napakahalaga nito sa bansa. Ngunit, ang mga espiya ng Wind Whisper ay binabantayan siya. Nais ko sanang pakiusapan ka na protektahan siya ng malapitan. President Gu, di ba? Tungkol sa mga bagay na yan, huwag mo na akong guluhin. Nakita mo naman, bantay pinto lang ako rito. Nagtatrabaho lang ako sa inyo para lang maging hamak na trabahador. Kung hindi mo ako gusto at gusto mo akong sibakin, diretsuin mo lang ako. Mas mabuti pang tumigil na lang ako. Engineer Chen, Si Chen Chi ka ba? Ako ba ang kailangan mo? Huwag mo akong sisihin kapag nagbayad ka na. mag-ingat ka. President Gu. President Gu? President Gu. Habulin niyo sila. Tumigil ka. Huwag kang tatakbo. President Gu. President Gu.
Bakit? Hamak na tao na lang naman ako. Bakit mo pa ako iniligtas? Ang tatak ng Wind Whisper. Wala na sa aking natira. Bakit pa ninyo ako hindi matahimik? Ang pagtakas ay hindi sagot sa anumang problema. Ang mga kriminal na pumatay sa asawa mo, hanggang ngayon ay nakakalaya pa rin. Hindi mo ba gustong pagbayarin sila sa batas? Ako, Protektahan mo ang anak ko. Jiang Shue. Kung hindi ako matahimik. President Gu! President Gu! sige. Pumapayag na ako. Lumaban ka. Kumapit ka. Tumawag kayo ng 911. Pa, anong nangyari sa inyo? Imulat niyo po ang inyong mga mata at tumingin sa akin. Papa? Papa, huwag po kayong mag-alala dahil ang pinangunahan kong CAR-T Biological Gene Modification Technology ay nagtagumpay na ng husto. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Papa? Hello po. Sino po sila? Xiaoxia. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo na isang hamak na guwardiya. Nawalan ng malay ang tatay ko at nandito ngayon. Miss Guka, hindi ba? Hindi mo masosolusyonan ang kahit anong problema sa ganyang paraan. Nangako na ako sa tatay mo na babantayan ko ang kaligtasan mo sa lahat ng oras. Kaya mawalang galang na po, umalis na muna kayo sa ospital. Ito ay isang utos. Utos? Sino ka para utusan ako? Nandito ang tatay ko na sugatan at nakahiga. Pati ba naman ang kalayaang makita siya ay wala ako? Target ka na ng Feng Yu, kaya wala kang masasabing kalayaan sa ngayon. At sasabihin ko sa iyo, sa meeting para sa proyekto bukas, andoon ako sa kabuuan nito. Kung hindi ka susunod sa akin, ang mga isinakripisyo ni Gunang, Gu, ay mawawalan lang ng saysay. Tumahimik ka. Umalis ka rito. Lumayas ka sa harap ko. Ayaw kitang makita. Alis. Sinabing lumayas ka na. Xiaoxia, tinanggap ko na ang misyong protektahan si Gu Jianxue. Sana ay gabayan mo ako mula sa langit upang tuluyang maubos ang mga nalalabing tauhan ng Wind Whisper at mahanap ang mga taong nagpahirap sa iyo noon. Hello, Old Zhao. Kailangan ko ng tulong mo. Old Jen, sigurado ka bang tatanggapin mo ang misyong ito? Sigurado ako. Kung gusto mong magtrabaho ulit, bumalik ka lang dito kahit kailan. Ang mga pintuan ng Shenzhou Mingda ay laging bukas para sa iyo. Sa husay mong iyan, ito ang tamang lugar para ipakita ang galing mo. Pero bakit mo kailangang pumunta doon para protektahan ang Gu Jianxue na iyan? Nitong mga nakaraang araw, may mga illegal na drone na umaatake sa laboratorio ni Gu Jianxue at ang mga pattern nito ay kaparehong-kapareho noong 2 taon na ang nakakalipas. Kaya hinala ko, ang nasa likod ng technical support na ito ay iisang tao lang. Ang ibig mong sabihin, ang taong tumapos kay Xiaoxia 2 taon na ang nakalipas ay nagpaparamdam na naman ngayon? Eksakto. At dahil kabisadong-kabisado niya ako, kailangang magtago muna ako. Bilang isang security guard, para mabantayan si Gu Jianxue. Pero kahit na mahuli mo pa ang espiyang malapit kay Gu Jianxue, paano mo mapapatunayang siya rin ang tao noong 2 taon na ang nakalipas? Mataas ang ranggo ng taong iyon sa loob ng Wind Whisper. Ang tattoo niya sa pulso ay gawa sa espesyal na tinta ng Wind Whisper.
Kapag naitatapat sa UV light, lumilitaw ang tinatagong kulay nito. Nagpunta ako rito dahil umaasa akong pahihiramin mo ako ng pinakabagong teknolohiya at kagamitan ng Shenzhou Mingda. Walang problema. May ipakikilala ako sa iyo. Xiao Shu. Siya ang aming inspektor na si Shu Zixia. Siya na ang mamumuno sa grupo para bigyan ka ng lahat ng suportang kailangan mo. Kamusta po? Magandang makatrabaho ka. Sa meeting natin ngayong araw, posibleng may mga espiyang nakalusot. Ang misyon natin ay hanapin at baklasin ang lahat ng nandoon na mga kahina-hinalang gamit sa pakikinig. Una, kailangan nating linisin ang mga signal. Dito sa mismong kwarto. Simulan na ang kilos. Opo, boss. Nadagdag na ang impormasyon sa whitelist. Mabuti. Ang signaling level signal blocking device ay ganap ng nakapwesto. Lahat ng Wi-Fi sa kwarto, pati ang Bluetooth at signal ng cellphone ay hinarang na lahat. Ang ultrasonic mixing blocking device ay maayos nang naikabit. Lahat ng recording device sa loob ay kasalukuyan ng hinaharangan. Ang anti-laser eavesdropping material ay maayos nang naipakalat. Sige. Tapos na ang pag-monitor sa networking ng bawat device at kasalukuyan ng sinusuri. Sandali lang. May dalawang kahina-hinalang signal. I-trace niyo agad ang lokasyon. Lima, 0, 5, 0, 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 1. Ayon sa vibration frequency, may metal na gamit sa loob ng pader. Baka ito ay isang listening device. 8, 5, 8, 6. Dito sa likod nito. Nakahanap ako ng listening device. Maging alerto kayong lahat. Opo. May alerto rito. Sa may lagusan ng hangin. Kailangan nating kumuha ng hagdan. Hindi normal ang galaw ng signal sa ventilation duct. Ibigay mo sa akin ang B30. Narito iyon. Sinasabi ko na nga ba, may nakatago rito. Isang military grade na hidden camera. Ang ventilation duct ay hindi abot ng infrared. Kung gagawa sila ng kababalaghan, ito na ang pinakaangkop na lugar. Tama ka. Dapat maging mas maingat pa tayo. Opo, sir. Ang katumpakan ng mga kagamitang ito ay malayong-malayo na sa pangkaraniwang gamit. Ang presyo ng bawat isa nitong voice print sensor sa merkado ay higit sa $10,000. Gamitin na agad ang B30 para sa collision test ng feature codes. Pagtuunan nyo ng pansin ang pagkumpara sa protocol modules ng Wind Whisper Organization. Sige po. Ang lahat ng mga kahina-hinalang signal ay naalis na. Ngayon ay nasa ilalim na ito ng monitoring status. Mahusay. Sa inyong lahat, hayaan niyo akong magpakilala sa inyo. Ito si Liu Jie,
Galing siya sa isang sikat na paaralan sa ibang bansa bilang mahusay na estudyante ng biological science at siya rin ang pinakamatalik kong kaibigan. Inimbitahan ko siya rito ngayon para tulungan tayo sa ating proyekto. Salubungin natin siya. Talagang napakaganda niyo, napakagwapo niya. Isang pares na itinadhana ng langit. Ngayon kasama na natin si Mr. Leo. Ang proyektong ito ay siguradong magiging mas matagumpay pa. Tama po, tama po. Mula ngayon, umaasa na po kami sa inyo, Mr. Liu. Sobra naman po ang pakuri nyo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sige, sa inyong lahat, sumama na kayo sa akin sa pagpupulong. Engineer Chen, may nakita kaming kahina-hinalang signal at mabilis itong papalapit sa atin. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo rito? Ito ay mahalagang pagpupulong ng kumpanya? Isang guwardiya na gaya mo na nagbabantay lang sa pinto ay pwedeng pumasok? Lumabas ka agad! Miss Gu, ipinagkatiwala sa akin ni Elder Gu na protektahan ka at ang seguridad ng proyektong ito. Simula ngayon, sa anumang pagkakataon na may kinalaman sa proyekto, nandito ako. Isa ka lang guwardiya na bantay pinto at poprotektahan mo ako. Paano mo ako poprotektahan? Sisantehin ang taong ito ngayon din. Hindi kailangan ng kumpanya ang taong ito. Miss Gu, tila hindi po iyan maaari. Bago maospital ang chairman, may nilagdaan siyang dokumento kung saan malinaw na nakasaad na bawal sisantihin si Chenchi. At iniutos din po niya sa amin na ibigay ang buong kooperasyon sa trabaho niya. Bakit nakapagdesisyon ng ganoon si Papa? Kung ganoon pala, hayaang manatili muna siya rito. Iniaanunsyo ko, magsisimula na ang meeting. Hindi pwede. Hindi pa maaaring magsimula ang meeting. Sino ka ba sa akala mo? Ito ay dahil sa isa sa inyong mga kasama, ay isang espiya. Tumutunog na ang alarm ng monitor. May nagdadala ng illegal na listening device. Sinungaling ka? Dahil nakapasok tayo sa pulong na ito, lahat tayo ay pinagkakatiwalaan ni Jiang Shui. Ang ginagawa mo, kinu-question mo ba ang husay niyang kumilates at kakayahan sa trabaho? Ikaw si Mr. Liu, di ba? Bakit parang masyado kang apektado? Maaari bang guilty ka? Ako, guilty? Bakit naman ako magiging guilty? Security guard ka lang? Ano ang karapatan mo para pagsabihan ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Nananatili ako sa resulta ng pagsusuri. Kung wala kang tinatago, hayaan mo akong suriin ka. Ikaw, anong ginagawa mo? Jiang Shui. Tigil. Chenchi, pinagkakatiwalaan ko si Liu Ze. Kaibigan ko siya, bata pa lang kami. Anong karapatan mong tratuhin siya ng ganyan? Karapatan? Dahil sa tattoo sa kanyang pulso. Tingnan nyo, ang tattoo niya na Hugis Clover ay kaparehong-kapareho ng sakay organisasyong paniktik ng Wind Whisper. 2 taon na ang nakakalipas. Iisang-iisa sila. Sasabihin mo pa bang inosente ka? Magsalita ka. Paano ka napasama sa grupong espiya ng Wind Whispers? Dahil sa iyo nawala ang asawa ko, ikaw ba ang dahilan? Nagpunta ka sa pulong na ito. Ano ba talaga ang pakay mo? Baliw ka. Wala akong kaalam-alam sa mga pinagsasabi mo. Jiang Shui, sinasabi ko sa iyo, ang tattoo na ito ay ipinalagay ko noong nasa abroad ako bilang panalangin para sa iyo. Wala itong kinalaman sa anumang organisasyong espiya. Magtiwala ka sa akin, pakiusap. Liu Ze, naniniwala ako sa iyo na hinding-hindi ka magiging isang espiya. Ang lahat ng ito ay pakanalang ng hamak na guard na ito. Jiang Shui, salamat sa tiwala mo sa akin. Walang anuman. Liu Ze, alam ko, pinagbibintangan ka lang. Chenchi, anong mapapatunayan ng isang tattoo? Si Liu Ze ang taong pinagkakatiwalaan ko. Wala kang karapatang magsalita ng mga walang kwentang bagay rito. Inyo na kung may tiwala kayo o wala. Trabaho ko ang seguridad dito. Kung ayaw mong kumalat ang impormasyon ng proyekto, pakiusapan si Mr. Yuna. Makipagtulungan sa amin para sa pagsisiyasat. Ikaw. Liu Ze, wag mo nang pansinin ang taong iyan. Hayaan mo siyang mag-check. Gusto ko ring makita kung anong mahanahanap niya.
Paano itong nangyari? Bakit hindi tumunog ang alarma? Ibig bang sabihin nito, hindi siya kasapi ng Wind Whispers? Chenchi, tapos ka na ba? Wala ka namang nahanap, di ba? Ngayon, inuutusan kita na humingi ka agad ng paumanhin sa kanya. Oo nga. Humingi ka ng tawad. Hanggat hindi pa nawawala ang hinala ko, hindi ako hihingi ng paumanhin sa kahit sinong narito. Ikaw talaga. Hayaan mo na siya. Hindi sulit na patulan ang ganyang klase ng tao. Ituloy na natin ang pagpupulong. Hindi pwede? Ang babala sa monitoring equipment ay hindi pa nawawala. Mayroon pa ring nakikinig ng palihim hanggang ngayon. Ngayong ay maayos na. Ang bawat isa sa inyo na naririto ay kailangang dumaan sa inspeksyon. Tama na iyan, Chenchi. Lahat ng mga tao rito ngayon ay ang pinakapinagkakatiwalaan kong mga partner. Walang sino man sa kanila ang pwedeng maging espiya. Anong nangyayari? Bakit sa katawan ni Little Mr. Gu? May reaksyon mula sa signal. Si Little Mr. Gu kaya ang nagnakaw sa sarili niyang binabantayan na siya pala ang traidor sa loob. Ano, kung ganun man ang totoo, wala na siyang karapatan na mamuno sa CAR-T project. Tama. Oo nga. Sang-ayon ako. Hindi na siya dapat ang pinuno. Paano naman nangyari iyon? Anong ginagawa mo? Huwag kang malikot. Ang brotse na ito ay may maliit na microphone para sa pakikinig. Ito ang madalas na ginagamit na estilo ng organisasyong Fengyu. Miss Gu, ang brotse na ito? Saan mo nakuha ito? Hindi ko po alam. Hindi sa akin ang brotse na iyan. Siguradong may palihim na naglagay niyan sa akin. Little Mr. Gu, tigilan mo na ang pagpapanggap na inosente ka. Tama, ang CAR-T project ay bunga ng pagsisikap nating lahat dito. Ano ba talaga ang balak mo? Little Mr. Gu, ibigay mo na lang ang posisyon ng pinuno sa iba. Tama. Oo. Oo nga. Bumaba ka na. Ibigay mo na ang pwesto. Ibigay mo na. Bitawan mo ang posisyon. Ibigay mo na iyan. Umalis ka na sa pwesto. Bitawan na. Hindi totoo iyan. Ang tungkol sa brotse na ito ay wala talaga akong kaalam-alam. Si Liu Ze ang pwedeng tumistigo para sa akin. Liu Ze, magsalita ka naman. Jiang Shui, dahil narito na ang lahat ng ebidensya, pinapayuhan kita. Aminin mo na ang ginawa mo. Anong pinagsasabi mo? Pati ba naman ikaw? Hindi naniniwala sa akin? Nandito na tayo sa puntong ito. Ang mairekomenda ko sa iyo ay ibigay mo na ang mahalagang teknolohiya at datos ng CAR-T para may paraan ka pa na makalusot. Huwag mong ipahamak ang sarili mo dahil kung hindi, siguradong makukulong ka. Liu Ze, hindi ba't magkaibigan tayo? Pati ba naman ikaw? Pagbabintangan ako? Gu Jiangshui, tigilan mo na ang walang kwentang mga rason. Ibilis mo na at ibigay ang posisyon ng pagiging pinuno. Sandali lang. Ang device na ito ay hindi kay Miss Gu. Hindi siya. Kung ganoon, sino pa? Kung sino man ang nagkaroon kay Miss Gu ng pisikal na contact, sa kanya galing yon. Mr. Liu, kung hindi ako nagkakamali, ikaw lang kanina ang yumakap kay Miss Gu. Ikaw? Ang gamit na pang-akin na ito ay inilagay mo sa kanya noong yumakap ka, hindi ba? Oo. Si Liu Jie lang ang yumakap sa akin kanina. Kaya, ikaw pala? Jiang Shui, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Paano ko naman magagawang hamakin ka? Para malaman kung nagsisinungaling ako, tignan natin ang surveillance camera para lumabas ang katotohanan. Tama. Oo, may mga camera dito. Hello? Security ba ito? Hanapin niyo ang video recording sa loob ng meeting room at ipakita iyon sa malaking screen dito. Sige po, Little Mr. Gu. Hindi ba sila iyon? Sina Boss Liu at Boss Gu. Anong nangyayari? Ano bang naganap? Ano ito? Ito, anong nangyari? May problema ba? Bakit nagkakagulo? Pasensya na po, Little Mr. Gu. Nagkaroon ng sira ang aming surveillance equipment. Hindi na namin maipalabas ang video mula sa meeting room. Bakit naging ganoon? Sandali. Bakit nagkaganito? Miss Gu, wag po kayong mag-alala. May naglagay dito sa kumpanya ng isang signal jammer, kaya nawala ang ating signal. Dahil wala naman kayong ebidensya, anong karapatan ninyong sabihing ako ang naglagay ng gamit na iyan kay Gu Jiangshui? Pwede ko ring sabihing si Gu Jiangshui ang kumuha niyan para lang idiin ako. Liu Ze, paano mo nasasabi ang ganyang kawalang hiyang mga salita? Pinagkatiwalaan kita ng husto? Tapos tatraydorin mo lang pala ako. Ako, tatraidor sa iyo? Nasaan ang ebidensya? Sinong nagsabing wala kaming ebidensya?
Engineer Chen, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang listening device sa loob ng silid pati na rin ang frequency hopping pattern ng device na ito ay kaparehong-kapareho. Nang nakitang listening device sa drone na ginamit sa pag-atake kay Tianshu Research Institute, 2 taon na ang nakakalipas. Ikaw nga talaga. 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nahuli na rin kita. Sinira mo ang pamilya ko. Dahilan para mawala ang asawa ko. Ngayon, panahon na para pagbayarin kita. Baliw ka. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Sa inyong lahat, ngayon ay sapat na ang mga ebidensya para patunayan na si Gu Jiangxue ay isang espiya ng organisasyong Wind Voice. Nakikiusap ako sa lahat na bumoto na agad ang board upang tanggalin si Gu Jiangxue sa kanyang posisyon bilang tagapamahala. Ito ay... Ano nang gagawin natin? Bakit nakatunganga lang kayo? Hindi ba niyo gustong maging pangunahing tagapamahala ng proyektong ito? Sangayon ako. Tanggalin si Gu Jiangxue sa kanyang posisyon. Tama. Sang-ayon din ako. Tama. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon ako. Payag ako. Sang-ayon din ako. Sangayon. Sang-ayon din ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon. Pumapayag kayo? Mabait naman ako sa inyo palagi. Pero kayo, bakit niyo ito ginagawa? Bakit? Dahil lang naman sa ayaw naming mapunta ang pinaghirapan namin sa mga kamay ng isang espiya ng Wind Voice. Tama. Eksakto. Oo nga. Hindi ito maaaring ibigay sa iyo. Anong sinasabi niyo? Mas pipiliin niyo pang maniwala kay Liu Ze kaysa kay Miss Gu. Nakita niyo na ang tattoo sa kamay niya. Hindi pa ba malinaw kung sino ba talaga siya? Isang tattoo lang yan. Anong mapapatunayan yan? Lahat ba ng taong may tattoo na clover ay mga espiya na ng Wind Voice? Isa ka lang namang guwardiya. Tingin mo may karapatan kang magyabang dito? Kung wala ka ng ebidensya, baka idemanda kita para sa paninirang puri. Liu Ze, wag mong isiping porke lumipas na ang 2 taon, ay magagawa mo na itong itago. Kung hindi ako nagkakamali, ang tattoo sa pulso mo ay gumamit ng espesyal na tinta ng Wind Voice, hindi ba? Kapag natapat sa ultraviolet light, ang madilim na sayan ay magiging dark green. Anong sinabi mo? Paano mo nalaman yan? Malalaman na natin kung ikaw nga ang taong iyon. Lalabas din ang katotohanan. Ano? Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Hindi nagbago ang kulay. Anong nangyayari dito? Titingnan ko ngayon kung ano pa ang sasabihin mo. Isa ka lang na hamak na guwardiya na hindi nagbabantay ng maigi sa pinto at naglakas loob pang pumunta dito para gawan ako ng kwento na isa raw akong espiya ng Feng Yu. Huwag mong isipin na dahil pinanatili ka ni Gu Jiangxue dito ay maari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Bakit? Halos sigurado na akong siya iyon. Pero hindi pa rin pala siya ang taong hinahanap ko. 2 taon na ang nakakalipas. Ang may gawa ng lahat. Nasaan na kaya siya? Tinanggal na ang pang-abala sa signal at maaari na nating makita ng maayos ang CCTV. Siya nga. Hindi ko akalaing siya iyon. Siya nga. Tingnan nyo. Kaya naman pala, ang makinang pang-espiya na iyon, ikaw nga ang naglagay sa bulsa ko. Bakit mo ginawa iyon? Jiangxue, patawad po. Nawala lang ako sa sarili ko. May nagbayad sa akin para nakawin ang pinaka-importante at pribadong datos ng inyong proyekto. Jiangxue, nagkamali lang po ako at nasama sa mga masasamang tao. Jiangxue, patawarin niyo po ako. Jiangxue, mapapatawad niyo ba ako? Parang awan niyo na po, Jiangxue. Iyon pala, ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan ko ay ang siyang palihim na nais magpahamak sa akin. Hindi kita mapapatawad. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na lang sa mga pulis. Jiangxue, mali po ako. Jiangxue, Guwardiya, Jiangxue, ilayo siya dito. Jiangxue, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap po. Jiangxue, patawad po. Jiangxue, Jiangxue, Jiangxue. Little Mr. Gu, nabulag din po kami. Kaya namin kayo naalis sa pwesto bilang pinuno. Huwag na po kayong magalit sa amin. Alam ko, na hindi ko naman pwedeng isisi sa inyo ang lahat. Pero dahil tayo ay isang koponan, dapat ay naroroon pa rin ang tiwala sa isa't isa. Hanggang dito na muna ang pulong natin sa araw na ito. Hayaan niyo muna akong mapag-isa. Kayo rin? Bumalik na muna kayo at mag-isip-isip.
Ginoong Section Chief, si Liuze sa pagpupulong para sa proyektong CAR-T ay nabigo at kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga pulis. Walang silbi. Hindi ba si Liuze ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Gu Jiangxue? Bakit nauwi sa kabiguan ng lahat? Base po sa aming investigasyon, isang nagngangalang Chen Qi ang lihim na tumutulong kay Gu Jiangxue. Sino? Chen Qi? Mabuti. Dumating din ang dapat dumating. Chen Qi, aking matandang kaibigan. Sa wakas ay muli tayong magkikita. Magandang araw po, President Gu. Bumalik na kayo sa mga ginagawa nyo. Opo. Anong ginagawa nyo rito? President Gu, ayon sa kahilingan ni Senior President Gu, hanggat hindi natatapos ang proyektong CAR-T, kailangang matiyak namin ang iyong kaligtasan at ang proyekto. Chen Qi, huwag mong isiping porke nahanap mo si Liuze, ay tatanawin ko na itong malaking utang na loob. Bahay ko ito? Kaya pakiusap? Lumabas na kayo. Akala mo ba gusto kong manatili rito? Kung hindi lang para mahanap ang may gawa ng masama sa asawa ko at ang pangako ko sa iyong ama, matagal na sana akong umalis dito. Wala akong pakialam sa nangyari sa asawa mo. Iyong video sa internet at hindi mo ba nakita? Sabi ng lahat ay nagtaksil siya sa iyo. Sino ang makakaalam? Kung kusa siyang sumama sa iba? Hindi nagtaksil ang asawa ko. Nawala na siya dahil sa mga masasamang tao at hanggang ngayon ay hinuhusgahan pa rin siya. Miss Gu, kung matutulungan mo lang akong mahanap ang kriminal, pasasalamatan kita habang buhay. Kung anong klaseng babae siya? Sinong may paki? Malamang matagal na siyang nagtataksil sa iyo at naghahanap ng ibang lalaki sa talikuran mo. At isa pa, huwag mo nang babanggitin ang tatay ko. Mayordomo Jiang, Opo. paalisin mo sila. Sandali lang. Ang iyong kwarto ay hindi pa namin nasusuri, kaya huwag ka muna po pumasok. Talagang wala na kayo sa katwiran. Bahay ko ito? Paano magkakaroon dito ng mga gamit sa pakikinig? Chen Qi, isa ka lamang security guard ng kumpanya? Anong karapatan mo na limitahan ang kalayaan ko? Wala akong pakialam sa kalayaan mo. Ang alam ko lang, kailangang mahanap ang lahat ng kahina-hinalang gamit sa pakikinig para protektahan ka at ang kaligtasan ng proyekto. Sige. Hahayaan kitang mag-check. Pero kung dito sa bahay ko ay wala kang mahahanap na kahit anong gamit, ikaw at ang mga kasama mo ay dapat nang mawala dito agad at huwag na kayong magpapakita pang muli. Walang problema. Pero kapag nakahanap kami ng kahina-hinalang gamit sa pakikinig, Miss Gu, sa susunod ay dapat ay ayusin mo na ang ugali mo. Sige, deal. Tara na. Kamusta ang ginagawa nating pag-inspeksyon? Nailagay na ang impormasyon sa whitelist at kasalukuyan ng sinusuri ang mga kahina-hinalang signal. Gaano pa ba ito katagal? May video call meeting pa ako ngayong hapon. 2 lugar na lang ang natitira. Ang isa ay malapit sa side table at ang isa naman ay sa may aparador. Ginagawa na ng B30 ang feature code collision. Walumput-lima, 86, 88. Ano ito? Bakit may ganito sa loob ng bahay ko? Isa itong voice-activated listening device. At ano naman ang isang iyan? Isang sprayer ng pabango na ginawang nakatagong kamera. Pareho ang frequency nito sa frequency ng conference room. Paano ito nangyari? Maging ang tahanan ko ay pinasok na rin ng Wind Whisper. Ang gusto ko lang naman ay magpatuloy ng maayos ang proyekto ng CAR-T. Bakit ba ayaw nila akong tigilan? Wala kang kasalanan, ngunit ang yaman mo ang siyang nagdadala ng panganib. Hawak mo ang isang proyektong nangunguna sa buong mundo. Kaya naman ang mga taong galit sa bansa natin ay siguradong hindi nagnanais na magtagumpay ang iyong proyekto. Tama po kayo, Miss Gu. Ang mga matatalinong katulad ninyo ay siguradong pakay ng mga dayuhang espiya na nambubugaw. Pero kung kailangan niyo po, kami sa Shenzhou Mingda ay handang magbigay ng pinakamahigpit na serbisyo para sa inyong seguridad. Tama iyan. Ang mga istasyon ng mga kagamitang paniktik na ito ay siguradong malapit lang sa villa na ito.
Kailangang palawakin agad ang saklaw ng ating pagsisiyasat. Kung gayon, ipapaubaya ko na po sa inyo ang lahat. Jixia, medyo gabi na rin. Bilisan na nating simulan ang pagsisiyasat. Chenchi. Chenchi, tungkol sa asawa mo, pasensya na. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon kanina. Wala akong pakialam kung wala na ang asawa mo. Ang mga bidyong kumakalat sa internet, hindi mo pa nakita? Sabi ng lahat ay nagtaksil siya. At malay ba natin kung ginusto niya rin ang nangyari? Ayos lang. Napakaunawain ni Binibining Gu. Kapag nalaman ito ng iyong ama, siguradong matutuwa siya. Mayordomo Zhang, siyasatin mo agad ang bawat tao rito sa villa. Gusto kong malaman kung sinong naglagay ng nakatagong mikropono sa bahay ko. Salamat sa tulong. Kailangang mag-ingat ka sa pag-imbestiga. Engineer Chen, may kakaibang temperatura sa loob nito. Sandali, kunin mo ito. Isa itong Mark 7 signal repeater. Ang frequency nito, pati ang listening device na gamit ng Liu Ze, ay magkatugma. Ang logo na ito, bakit parang napaka-pamilyar nito? Parang nakita ko na ito sa kung saan. Siya na kaya ito? Sino? Siya kaya yon? Sino? Wala lang. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Engineer Chen, sa tuwing may iniisip kang problema, hinahawakan mo lagi ang singsing na yan. Napakahalaga nito sa iyo. Ang singsing na ito ay bigay sa akin ng pinakamatalik kong kaibigan. Kung narito lang sana siya, siguro ang Wind Whisper ay hindi magiging ganito kahirap harapin. Ang ibig mong sabihin ay si Lian? Oo. Noong pareho kaming mga senior engineer ng Shenzhou Mingda, maituturing kaming pinakaswak na magkapareha. Oo nga, ang pangalan ninyong dalawa ay napakasikat sa industriyang ito. Pero, paano siya biglang nawala? Tungkol sa nangyari noon, nagkasala ako sa kaniya. Saklolo! Bilis! Anong gagawin mo? Hindi ko inaakalang, sa kabila ng pagiging maingat ko, ay matatagpuan mo pa rin ako. Isa ka sa mga tauhan ng Wind Whisperer. Tama ka. Ipinadala ako ng Wind Whisperer para bantayan ang bawat galaw mo. Pero sino ang mag-aakalang tatanggalin niyo ang lahat ng gamit ko sa pakikinig? Ngayong bistado na ako, tiyak na tutugisin ako ng Wind Whisperer. Dahil wala na rin akong kawala, mas mabuti pang isama na kita sa pagkawala ko. Chenchi! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bilis, dalhin niyo na siya sa presinto. Opo. Tayo na. Bitawan niyo ako. Chenchi, konting tiis na lang. Hahanapan kita ng doktor ngayon din. Gising ka na? May masakit ba sa'yo? Sabi ng doktor, mabuti na lang at hindi malubha ang pinsala mo. Ikaw? Bakit mo ako sinagip? Miss Gu, nangako ako sa tatay mo na proprotektahan kita at hindi ko sisirain ang pangakong iyon. Kung ganoon, kapag natapos na ang CAR-T project, proprotektahan mo pa rin ba ako? Iyan ay
Miss Gu, Kumusta ka? Masama ba ang pakiramdam mo? maayos lang po ako, Miss Gu. Salamat po sa pagtulong sa akin na humanap ng doktor. Mauna na po ako dahil marami pa akong gagawin. Chenchi, may gusto pa sana akong sabihin. Sa totoo lang, pagkatapos ng 2 araw na pagsasama natin, naiinggit ako sa asawa mo. Miss Gu, bakit mo sinasabi ang mga ito? Hindi ko rin alam, pero dati, lagi kong hinihiling na matapos na agad ang CAR-T project para hindi na ako mahirapan sa iyo. Pero ngayon, sana ay huwag muna itong matapos agad. Naiintindihan mo ba ako? Engineer Chen, may masamang balita. Ipinapakita ng drone surveillance equipment na mayroong mga flapping wing drone sa labas. Miss Gu, sa pagkakataong itong Feng Yu, nakatadhana na ang matinding paghaharap. Ang mahahalagang data ng proyekto mo, saan ito nakatago? Nasa loob ng sikretong laboratorio sa 2nd palapag. Doon isinasagawa ang huling simulation ng CAR-T. Pwede bang ihinto ang simulation? Hindi maaari. Umabot na ito sa 72 henerasyon. Kung ihihinto ito ngayon, ay mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan. Sige. Pumunta ka na doon para protektahan ang laboratorio. Kami ni Zixia, ang haharap sa mga tao ng Feng Yu. Nga pala, Miss Gu, ito ang privacy guardian ng aming Shenzhou Mingda. Mabilis nitong matutukoy ang mga kagamitan sa pakikinig sa paligid. Mababa ang konsumo ng baterya nito at madaling dalhin. Sana ay makatulong ito sa iyo. Mag-iingat ka. Bilis! Gamitin ang anti-drone gun. Paalisin silang lahat. Hanapin agad ang lokasyon ng controller. Gumagamit ang mga drone ng frequency hopping spread spectrum technology. Nagbabago ito bawat 0.3 seconds, katulad ito ng swarm tactic 2 taon na ang nakakaraan. Malamang ay gawa ito ng taong iyon noon. Ayos. Ang araw na ito ay matagal ko nang hinihintay. Baguhin ang band frequency sa 247.9 MHz. Iyan ang relay band sa pagitan ng mga drone at ng controller. Kakaiba ang lakas ng pulse signal. Siguradong naglagay ang controller ng isang gain antenna sa malapit. Ang radiation value sa lugar na ito ay mas mataas ng 27 beses kaysa sa normal. Ito ay inabandon ng pabrika na 2.5 kilometers ang layo. Gawin natin ito. Maghiwalay tayo ng lakad. Manatili ka rito para protektahan si Miss Gu. Paano ka naman? Ako na ang bahala sa pabrikang iyon. 2 taon na ang nakalipas. Kailangan ako mismo ang humuli sa kanya. Mag-ingat ka, Engineer Chen. Matagal na tayong hindi nagkita, aking matalik na kaibigan. Masaya ako at nagkita tayong muli. Nandito ka nga talaga. Hindi ko akalaing mahahanap mo ang lugar na ito. Sabagay, kung hindi mo mahahanap ang lugar na ito, ay hindi ka tatagal sa Shenzhou Mingda bilang isang senior engineer ng mahabang panahon. Tila ba pamilyar ka sa panloob na istruktura ng Shenzhou Mingda? Sinabi ko na sa iyo, hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman na ang nangyayari sa iyo ngayon ay bunga ng sarili mong mga gawa. Hinto. Ngayon, bago ko malaman ang katotohanan, hindi ka makaalis. Sige, tingnan natin kung may kakayahan ka. Pero sa mansyon ng iyong mahal na si Gu Jiangshui ay may lumilipad na ilang dosenang drone. Wala ka ba talagang pakialam? Sa kabila ng dami mong alam tungkol sa akin, hindi mo ba alam? Ang Shenzhou Mingda ika-10 henerasyon ng anti-drone gun laban sa mga flapping wing drone na may signal frequency hopping feature ay kayang makamit ang 79% ng tagumpay. Anong sinabi mo? Ang ibig mong sabihin,
Ang lahat ng drone sa mansyon ni Gu Jiangshue ay wala nang silbi ngayon? Oo, at bukod doon, ipapaubaya kita sa mga pulis. Pero bago iyon, gusto kong makita kung sino ka ba talaga. Gusto mo ba talagang malaman? Sige. Ikaw pala. Ikaw pala. Lian, bakit ikaw pa? Bakit? Nagulat ka ba? Nung pinapanood mo akong dalhin ng mga pulis, dapat naisip mo na nadarating ang araw na ito. Bakit? Magaling naman tayong magkapareha noon. Bakit kailangan mong maging aso ng Feng Yu? Dapat mo yatang itanong iyan sa sarili mo. Kaya ako naging ganito ay dahil lahat sa ginawa mo, hindi ba? 5 taon na ang nakalipas. Noong may nag-frame sa akin, alam kong kaya mo akong iligtas. Pero ano ang ginawa mo? Lian, nagreklamo ang kliyente na nagdala ka ng mga hindi rehistradong gamit sa loob ng detection hall na naging sanhi ng malaking lugi sa pera ng kliyente. Ano ba ang nangyari dito? Magpaliwanag ka sa akin ng maayos. Old Zhao, kilala niyo po ako. Alam niyo kung sino si Lian. Halatang halata naman na may sadyang nagpapahamak sa akin. Pero ang device na iyon ay nakuha mismo sa katawan mo. Anong masasabi mo roon? Ako? Ito ay ang manager ng kabilang kumpanya na si Jiang Xianli. Noong araw na iyon, noong nagyayakapan kami ng napakahigpit, iyon lang ang pagkakataon na nailagay niya ang device sa akin. Sigurado akong iyon na iyon. Old Chen, nandoon ka rin noong oras na iyon. Nakita mo ba? Lian, mayroon akong sinusunod na panuntunan. Hindi ako maaaring magsinungaling. Noong araw na iyon, totoong wala akong nakita. Anong sinabi mo? Old Chen, parang kapatid na ang turingan nating dalawa. Bakit mo sinasabing wala kang nakita? Nang araw na si Jiang Xianli at ako ay masayang nagyakap, 3 metro lang ang layo mo sa akin. Lian, tungkol sa sinasabi mo, wala talaga akong nakita at hindi rin iyon nahagip ng CCTV. Hindi naman pwedeng dahil lang sa pagsisinungaling ko ay masisira ang reputasyon ng kumpanya. Pero ngayon, isang salita mo lang, mapapatunayan na ang kawalan ko ng sala, talaga bang wala kang balak na tulungan ako? Nararamdaman ko na ang bagay na ito ay may masamang pakana. Huwag kang mag-alala. Imbestigahan ko ito ng maigi para sa'yo. Chen Chi, pagsisisihan mo ito. Ito ang kay Old Zhao, ibibigay ko na ang resignation letter ko, ayaw kong makaapekto sa dangal ng kumpanya. Lian, dati, sa isang salita mo lang, ay maililigtas mo sana ako mula sa pagkakakulong, pero sa huli, ay pinili mong manahimik. Chen Chi, kung ano man tayo ngayon, ito ang iyong karma. Oo. Alam ko na 5 taon na ang nakakaraan ay tiyak na na-setup ka lang. Pero may sinusunod akong prinsipyo sa trabaho. Anong prinsipyo ang sinasabi mo? Nalaman ko rin sa huli, ang nagpahamak sa akin na si Jiang Xianli ay pinsan ng mapapangasawa mong si Lin Xiaoxia. Ginamit nila ang karera ko bilang pansariling interes nila. Hindi. Walang kinalaman si Xiaoxia dito. Ang hindi ko pagsasalita para sa iyo ay hindi para pasayahin si Jiang Xianli. Itago mo na ang mapagmalinis mong moralidad. Chen Chi, may mga bagay na kapag narumihan na, hindi na muling lilinis pa. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para ibalik sa iyo ng makalawa. Ang sakit na naranasan ko. Kaya ba naging tau-tauhan ka na lang ng Wind Whisper? Gumawa ka pa ng peking video, dahilan para mawala si Xiaoxia. Pinahirapan mo si Xiaoxia hanggang sa mawala siya. Tama ka. Gusto ko lang na maranasan mo ang mapagbintangan at ang masakit na lasa ng pagtataksil. Iniisip mo ba na ang pakay ko sa araw na ito ay si Gu Jiangshue? Nagkakamali ka. Subukan mong tumingin sa likuran mo. Naglagay ka rito ng bomba? Ngayong araw, gagamitin ko ang pagkawala mo. Bilang pambayad sa kasalanang ginawa mo, 5 taon na ang nakalilipas. Lian, ikaw, paano ka naging isang ganap na baliw ikaw? Naging baliw ako dahil na rin sa mga ginawa mo sa akin. Chen Chi, mag-enjoy ka sana sa inihanda ko sa iyong huling regalo para sa iyo. Anong ginagawa mo? Ang mga laser trigger na ito ay nakakonekta sa mga malalakas na pampasabog
Kapag nahawakan ang mga ito, ikaw at ang pabrikang ito ay maglalahong parang abo. Kahit na wala kang gawin, sasabog pa rin ang mga ito sa loob ng 10 pang minuto. Kapag naalis na kita bilang balakid, ang isang hamak na Gu Jiangxiu na iyan ay magiging madali na ring tapusin. Lian. Lian. Walang hiya. Paano nangyari ito? Ang disenyong ito, ang logo na ito, bakit sobrang pamilyar nito ito? Parang nakita ko na ito kung saan. Gawa nga ito ni Lian. Dapat noon ko pa naisip na siya ang may gawa. Ngayong nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, wala na akong magagawa kundi sumubok. Miss Gu, hindi ka pwedeng lumabas. Ang quantum mode ng CAR-T project ay tapos na. Pero ang summit para sa domestic biotechnology ay gaganapin na ngayong araw. Kailangan kong pumunta doon. Hindi pwede. Wala pa rito si Engineer Chen. Paano kung mapahamak ka? Wala na akong oras para doon. Sa pagpunta lang sa summit na ito, natin mabubuo ang koneksyon sa industriya para ang CAR-T project ay maging matagumpay. Sige, sasama ako sa iyo. Sige, tara na. Pangalawang antas na babala sa whitelist. Sa frequency ng komunikasyon sa sasakyan, may diferensya sa signal. Bakit? Anong nangyayari? Ito ay pangalawang antas na babala sa whitelist. Ano ang ibig sabihin yan? Lakas ng field ay 56 na dBm at ang frequency ay 1,800 at 76 na SEC. Hinahanap na ang pinagmulan ng signal. Inirerekomenda na itigil agad ang sasakyan at suriin ito. Miss Gu, may tracking device sa sasakyan. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay ang sasakyang ito ay pinakialaman ng kung sino? Eksakto. Ano na ang gagawin natin? Nakapagtataka. Ano bang ginagawa nila? Hindi rin sumasagot si Chen-Chi sa telepono ngayon. Tiyak na may problema si Engineer Chen. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Siguradong hindi nila tayo maaabutan. Kumapit ka ng mabuti. Walang hiya. Naisahan nila tayo. Dalawamput lima. 33. 37. 41. 40. 42. 46. 52. Bakit mo dinala ang kotse sa napakalayong lugar na ito? Bilisan mo, tulungan mo akong buksan ang trunk. Nawala na ang signal ng lokasyon. Nahanap ko na. Ito? Kanina pa ito nakatago sa kotse ko. Baka meron pang iba na hindi na-detect na tracker? Meron pa kaya itong iba pang hindi ma-detect na mga tracking device? Hindi maaari. Ang teknolohiya ng Shenzhou Mingda namin ay imposibleng magkaroon ng kahit anong gamit na hindi namin kayang ma-detect. Para saan naman ito? Isa itong built-in na networking device ng sasakyan na ginagamit para sa remote control at pag-trace ng lokasyon nito kapag may emergency.
Kailangan ba nating i-block yan? Para sigurado, kailangan nating i-block ang lahat ng signal. Sige. Paano naman yung hawak mo? Sakay na. Buisit. Wala na si Chenchi. Tingin ba nila ay makakatakas sila sa mga kamay ko? Bakit ka nagagalit yan? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ginoong Lee yan. Ginoong Yamamoto, bakit po kayo napunta rito? Siyempre, para ayusin ang mga kalokohan mo. Hindi ko akalaing lumipas man ang maraming taon, ay nananatili ka, paring hangal. Maliban sa pagtitiwala mo sa teknolohiya, ay wala ka na. Talagang alam? Tama po ang pangaral nyo, Ginoong Yamamoto. Sana po ibigyan nyo ako ng kahit konting payo, sir. Hindi naman kailangang payo. Tingnan mo ang nasa bulsa mo. Ginoong Yamamoto, ano po ito? Malaki pa rin ang bilib sa iyo ng headquarters. Nagtagumpay ka sa pagpapatalsik kay Chenchi. Kaya naman ang headquarters ay nagutos sa akin na itigil na ang pagsubaybay sa iyo. Salamat sa tiwala ng headquarters at salamat din kay Ginoong Yamamoto sa paggabay sa akin nitong mga nakaraang taon. Hindi ba't matagal mo nang gustong malaman kung nasaan si Gu Jiangxue? Ang taong ito ay isa sa mga opisyal ng kumpanya ni Gu Jiangxue. Kung may kailangan kang malaman, makuha natin ang lahat ng sagot mula sa kaniya. Magsalita ka. Nasaan si Gu Jiangxue? Nasaan siya? Kapag nagkamali ka sa pagsubok na linlangin ako, ay hindi lang isang ngipin ang mawawala sa iyo. Magsasalita na ako, magsasalita na. Si Gu Jiangxue ay pumunta sa summit ng biotechnology. Wala na po akong iba pang nalalaman. Anong summit ng biotechnology? Bakit kaming mga taga Wind Whisper ay wala man lang balita rito? Dahil ang tech summit ay mas maagang ginanap. Para maiwasan ang paglabas ng impormasyon, ang mga opisyal lang sa loob ng industriya ang nakakadalo rito. Walang hiya. Isang napakalaking balita nito. Pero naitago ito sa ating lahat. Lian? Anong klaseng pagkatrabaho ang ginagawa mo? Pasensya na po, Ginoong Yamamoto. Pagkakamali ko po dahil hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. Bilis! Alamin mo agad ang address ng Biotechnology Summit na iyon. At sabihan ng main office na magpadala pa ng mga tauhan dito. Ang lahat ng mapag-uusapan sa summit na ito ay kailangang marinig ko lahat. Masusunod po. President Lee, ang tagal nating hindi nagkita. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit wala pa rin si Chenchi? Halikayo, mga panauhin. Maaari bang tumahimik muna ang lahat? Ako po ay ang Pangulo ng Libdong Biological Development Foundation na si Jiang Xianli. Isang malaking karangalan na pangunahan ang pagtitipon na ito ngayong araw. Halina at imbitahan natin si Miss Gu upang magbigay ng pahayag sa pinakaaabangang CAR-T project para sa isang maikling presentasyon. Halikayo, bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Welcome, welcome.
Ito ang ating Shenzhou Mingda na privacy guard na may kakayahang hanapin ang mga kagamitan sa pakikinig sa paligid. Mababa ang konsumo sa kuryente, madaling dalhin. Sana ay makatulong ito sa inyo. Miss Gu, ano pa ba ang hinihintay mo? Umakyat ka na agad sa entablado. Huwag mo nang aksayahin ang mahalagang oras ng lahat. President Zhang, ang tanda ko sa summit na ito ay tila walang inilaan na pwesto para sa inyong Green Motion Development Foundation. Bakit ka nandito ngayon? Ang aming Green Motion Biology ay gusto ring tumulong sa inyo. At isa pa, sa summit ngayong araw, ay naglabas kami ng $200 milyong. Nais din naming makasama ang lahat sa pagsulong ng industriya ng biology sa bansa. Nagsisinungaling ka. Chenchi, Ikaw? Chenchi, ikaw nga ba talaga iyan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa Diyos. Saan ka ba nagpunta kahapon? Alam mo ba na muntik na akong mamatay sa pag-aalala sa'yo? Chenchi, hindi ba't wala na siya? Bakit nandito pa siya? Ayos na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Pasensya na kayo. Nadala lang ako ng emosyon. Mga Ginoo, sa tingin ko ang pagdating ko ay magugulat. Ang ilan sa inyo, hindi ba? Lalo na ang mga galing. Sa kabilang bahagi ng Ginoong Yamamoto, ipakikilala ko kayo sa lahat. Ang Ginoong Yamamoto na ito ay ang pinuno ng organisasyon ng espiya ng Wind Whisper para sa sentro ng Asya. Isang organisasyon ng espiya. Isa pala siyang espiya. Gayong ang seguridad ng pagtitipon ay napakahigpit. Mayroon pa rin palang ganitong klasing tao. Ano ba iyang organisasyon ng espiya? Ano? Sa ganito kaimportanteng pagtitipon, nakapasok pa ang isang espiya mula sa labas. Oo nga, ito ay talagang kawalang hiyaan. Sino ba ang nagpasok sa kaniya? Hindi dapat ito palampasin ng ganoon na lang. Alam kong siguro ay nagtataka kayong lahat kung paano siya nakapasok dito. Iyan ang kailangang itanong sa ating Zhang Xianli na si Presidente Zhang. Presidente Zhang, sa loob ng maraming taon, magkanong pera ba ang ibinigay sa iyo ng Wind Whisper para maging ganyan ka katapat na magsilbi sa kanila? Ikaw! Tigil na. Ginoong Chenchi, hindi ba dapat ay natapos ka na sa pagsabog? Paano mo nagawang makaalpas sa sitwasyong iyon? Yamamoto, sa kabila ng dami ng plano mo, mayroon kang isang nakaligtaang hakbang. Ano ba ang hakbang na yun? Ang nakaligtaan mong hakbang ay ako. Ang pagkakamali sa plano mo ay ako. Lian, ikaw, anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay tatraydurin mo ang Feng Yu? Yamamoto, wag mong sabihing iniisip mo talaga na gamit ang mga panuhol ng Feng Yu ay mabibili mo na ako? Ikaw, wag mong sabihing matagal ka nang nagtatrabaho para sa Shenzhou Mingda? Eksakto. Noong mga panahong iyon, para mapilit si Lian na sumali, nagkasabuatan kayo ni Zhang Xianli para madiin si Lian na naging dahilan para makulong siya. Kaya naman, ginamit namin ang inyong sariling bitag laban sa inyo at isinagawa ang planong panlilinlang na ito. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Ang pumasok sa Feng Yu bilang espiya, alam mo ba kung gaano kadelikado yan? Pero ito ay isang napakagandang pagkakataon. Idiniin nila ako dahil gusto nilang sumuko na ako sa Shenzhou Mingda. Kapag nakapasok na ako sa loob ng Feng Yu, malalaman ko ang kanilang mga teknikal na pamamaraan at magiging napakalaking tulong yan para sa atin. Masyado kang nagpapadalos-dalos. Kailangan ipakipag-usap ko muna ito kay Old Chen. Hinding-hindi pwede. Si Old Chen ang pinakamagaling kong partner, siguradong hindi siya papayag dito. Huwag na huwag nating sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Pero, wala nang pero-pero. Mga anti-espionage engineers tayo? May mga responsibilidad na hindi natin pwedeng takasan. Makinig kayo. Ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, na si Lian ay hindi isang traidor sa Shenzhou Mingda. Isa siyang bayani sa industriya ng anti-wiretapping. Walang hiya ka. Huwag mo akong bulahin sa mga sinasabi mong prinsipyo.
Chenchi, nakalimutan mo na ba? Na si Lian ang dahilan kaya wala na ang asawa mo. Mapapatawad mo na lang siya ng ganoon? Paano mo haharapin ang asawa mo sa kabilang buhay? Yamamoto, hindi gagana sa akin ang paninira mo. Nakahanap na ako ng sapat na ebidensya na hindi siya ang may sala, kundi ibang tao. Sinasabi mo na, ibang tao ang tunay na may sala. Kung gayon ay gusto kong pakinggan, kung anong ebidensya ba ang hawak mo. Gusto mo talagang malaman? Sige. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan ngayong araw. 2 taon na ang nakararaan. May namikan ng video na naging dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Ang tattoo sa kamay ng taong iyon ay gumamit ng galing sa Feng Yu na espesyal na tinta, di ba? Kapag natapatan ito ng ultraviolet, lalabas ang mga nakatagong kulay nito. At noong araw na iyon sa planta, nang tanggalin niya ang maskara, may ultraviolet din sa paligid. Pero hindi nagbago ang kulay ng tattoo niya. Noon ko pa nalaman na hindi si Lian ang may sala. Hindi niya piniling sabihin ang totoo sa akin. Dahil sigurado akong may mabigat siyang dahilan. Noon ay nilagyan ako ng Feng Yu ng isang listening device. Hindi pwedeng mabunyag ang pagkatao ko, kaya napilitan akong umamin na ako ang dahilan kung bakit nawala si Xiaoxia. Hindi ba't gusto mo lang malaman kung paano talaga ako nakatakas? Dahil dito. Ito ang naging sikreto namin ni Lian at Zhao Gang bilang isang lihim na code. Nang makita ko ang icon na ito, naintindihan ko na ang lahat. Ang itinanim niyang bomba ay hindi ako tatapusin. Sige. Tignan mo ito. Pwede na. Lauli, hindi ka ba nabababaduyan? Bakit kailangang lagyan ng sticker na ito ang bawat parte na ginagawa mo? Wala kang alam. Tignan mo ang disenyong ito. Hindi ba parang tayong tatlo ito? Magkakaugnay tayo at hindi mapaghihiwalay. Ang ibig mo bang sabihin, basta't magkakasama tayong tatlo, ay magiging matatag tayo at walang makakatalo sa atin? Mas magaling talagang magpaliwanag si Old Zhao. Kaming 3 technical group sa Shenzhou Mingda, dapat ay manatiling matibay mula ngayon. Kaya pala ang ating Wind Whisper, ipinaglalaruan lang ninyong tatlo. Yamamoto, noong ginawa mo iyon 2 taon na ang nakakaraan, hindi mo ba naisip na darating ka sa ganitong sitwasyon? Ano? Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang asawa mo? Binabalaan kita? Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Sa kabila ng lahat, hindi ka pa rin umaamin. Wala akong ginawang ganoon, bakit ako aamin? Anong gagawin mo? Ikaw nga talaga. Hayop ka. Walang hiya ka. Walang hiya. Ibalik mo sa akin si Xiaoxia. Ang mga opisyal sa loob ng ating Wind Whisper na may ganitong tattoo ay pwedeng magbago ng kulay. At dahil lang doon, bibintangan mo ako? Nananaginip ka ng gising. Yamamoto, hindi na balik kung hindi ka umamin ngayon. 2 taon na ang nakalipas nang mag-apply ka sa technical department ng Wind Whisper para pekein ang video ni Xiaoxia na may ibang kasama at sa huli ay ipinataw mo sa akin ang lahat ng iyong kasalanan. Ipinasa ko na ang iyong mga record sa mga autoridad. Ang kasong pag-espiya at mabigat na kasalanan. Sa 2 akusasyong iyon, hindi ka makakatakas. Ikaw. Kahit na mapatalsik niyo ako ngayon, ano naman ang mapapala niyo? Sa loob ng maraming taon, kaming mga nasa Wind Whisper ay tinipon ang pinakamagagaling na talento sa mundo at patuloy na pinahuhusay ang teknolohiya sa pakikinig. Kahit manalo kayo sa pagkakataong ito, sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin namin kami naman ang mananalo. Pasensya na pero bibiguin namin kayo sa loob ng maraming taon. Ang Lian mula sa loob mismo ng inyong Wind Whisper ay nakakuha na ng 37 set na mga encoder at maging ang inyong pinagabagong frequency hopping technology ay kabisado na rin naming lahat. Kumilos na kayo. Opo, sir. Anong gagawin nyo?
May natuklasang hindi normal. May metal sa ilalim ng entablado. May mainit na bahagi sa lagusan ng hangin, isa itong nakatagong kamera na nagkunwaring fire sprinkler. May nakita ring kahina-hinala rito sa lagayan ng mga gamit. May nahanap na panggagap na instrumento sa loob ng dingding nito. Bakit? Bakit nangyayari ito? Yamamoto, iniisip mo ba na dahil sa ginagawa ng Feng Yu na pananakot at panunuhol ay mabubuwag nyo na ang Shenzhou Mingda? Sinasabi ko sa iyo, ang katapatan sa bayan, ang pananampalatayang nakatatak na sa aming pagkatao, ang teknikal na kaalaman, ang sandata namin para protektahan ang aming paniniwala. Tama. Ang aming Shenzhou Mingda mula nang itatag ito 20 taon na ang nakararaan ay nananatiling nangunguna sa industriya. Hindi ito kailanman naging basehan kung gaano kaabante ang aming mga kagamitan, kundi dahil ang bawat tao sa Mingda ay alam sa kanilang puso na ang sigurong pangbayan sa pamamagitan ng Mingda High-Tech ang misyon ng bawat isa sa atin. Mabuti. Mahusay ang pagkakasabi. Yamamoto Ichiki, Zhang Xianli, ang mga ebidensya ng inyong krimen ay nasa kamay na naming lahat. Pagkatapos nito, ay ita-turn over na namin kayo sa mga awtoridad. Hindi. Ayaw ko. Hindi. Hindi ko sila kilala. Tara na. Hindi ko kilala ang hapon na iyon. Hindi ko kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi ko po siya kilala. Chenchi, salamat sa iyo. Salamat dahil muli mo na naman akong tinulungan. Walang anuman. Naghihintay na ang lahat sa iyo. Umakyat ka na sa entablado. Sige. Sa inyong lahat, isang malaking karangalan na tumayo rito ngayon upang makasama kayo sa summit na ito para pag-usapan ang magiging takbo at kinabukasan ng ating industriya. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang mga eksperto ng kumpanyang teknolohiya ng Shenzhou Mingda. Xiaoxia, 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nahuli na ang may sala sa pananakit sa iyo. Mabuting kaibigan, welcome sa ating tahanan. Bumalik ka na sa Shenzhou Mingda, ang sarili nating tahanan. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi. Pakiramdam ko ay hindi pa ako sanay. Dahil yan sa nakakaramdam ka ng hiya, gumagawa ka ng ganoon kadelikadong misyon nang hindi man lang nagsasabi sa mga kaibigan mo. Sinasabi mo pang magiging magkapareha tayo habang buhay. Kalimutan mo na yan. Saksi ko ang langit. Nag-aalala lang naman ako na baka hindi mo maitago ang sikreto. Hindi ba't ang bibig niya ay masyadong madaldal at hindi mapigil? Kayo talagang dalawa. Matagal na panahon na ang nakalipas, hindi pa ba kayo pwedeng magkaayos? Matagal na tayong hindi nagkita, kaibigan. Kaibigan,